World News mga kabayan, China may katapat na isang Japan destroyer. Sinundan ng 40 araw, nilapitan at hinarang ang Chinese Liaoning Carrier Strike Group na nagsasagawa ng military drill sa dagat ng Pilipinas. 5 laban sa 1 pero ang China walang nagawa. Laking gulat ng malaking puwersa ng China na biglang naglayag ang barkong pandigma ng Japan sa harapan nila, Pilipinas. Naglabas ng bilyong peso para bayaran ang mga in-order na FA-50 Block 70 sa South Korea. Unang batch ng mga bagong eroplano darating ngayong Disyembre ng taong 2026. Grabe ang bilis. Pilipinas at Republic of Korea Defense Team nagpupulong ngayon dito sa Pilipinas. Kontrata para sa 20 KF-21 Borame multi-role fighter malapit ng lagdaan. Philippine Navy kasabay ang mga mangisdang Pilipino sa katubigan ng Pilipinas. Armed Forces of the Philippines kinumpirma na mas marami pang mga bagong barko ng Philippine Navy ang magsasagawa ng pagpapatrol sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Baho di Masinloc na pilit inaagaw ng China sa ating mga Pilipino. Japan, sinundan, nilapitan at humarang pa sa harapang bahagi ng Chinese Liaoning Carrier Strike Group habang nagsasagawa ang militar ng China ng military drill sa dagat ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, nasubukan ng China kung gaano katapang ang puwersa ng mga Hapon. Ang sinasabi ng China na takot ang Japan sa kanila, ito ay hindi totoo. Ayon sa mga datos at impormasyon at video na inilahad mismo ng China, ang Japanese destroyer na GS Asahi DD-119 ay sinundan ng 40 araw ang Chinese Liaoning Carrier Strike Group habang nagsasagawa ito ng malaking military drill sa katubigan ng Philippine Sea sa silangan ng Luzon sa Pilipinas. Binubuo ng Chinese Liaoning Carrier Strike Group ang aircraft carrier na CNS Liaoning, isang cruiser, isang frigate, isang destroyer at isang support ship. Kahit nagsagawa man ng live fire exercise ang mga barko ng China, nandoon lang din nakabantay ang barko ng Japan. Maliban sa Japanese destroyer, minanmanan din ng Japan P-3C Orion, isang maritime patrol aircraft, at EP-3, isang electronic intelligence ng Japan Maritime Self-Defense Force, ang strike group ng China. Pambihira ang tapang na ginawa ng Japanese destroyer dahil hindi ito nagpatinag sa 5 barkong pandigma ng China. Nagawa nitong dikitan ang Chinese strike group at maglayag sa harapang bahagi na tila hinaharangan nito ang mga barko ng China. Tinawag ng Chinese military na isang provokasyon ang ginawa ng GS Asahi dahil sa close-range maneuver na ginawa nito laban sa People's Liberation Army Navy. Pero para naman sa Japan, ito ay normal lamang bilang tugon sa ginagawang agresyon ng China sa First Island Chain. Ngayon, alam na ng China na hindi basta-basta yuyuko ang Japan sa kanila. Pilipinas naglabas ng pera para bayaran ang 12 mga FA-50 Block 70 fighter jets na nabili sa South Korea. Nasa 11 billion 880 million peso ang inisyu ng Department of Budget and Management sa Department of National Defense para makover ang pondong kinakailangan para sa ikalawang milestone ng pagbabayad para sa karagdagang mga FA-50 aircraft acquisition project ng Philippine Air Force sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Inaaasahan na darating ang unang batch ng 12 mga bagong FA-50 Block 70 ng Pilipinas ngayong Disyembre ng taong 2026. Inaasahan din ang paglagda ng kontrata ng Pilipinas at South Korea para naman sa 20 mga KF-21 Borame multi-role fighter. Kasalukuyang nagpupulong ngayon ang Department of National Defense at Republic of Korea para sa Advanced Defense Modernization, Logistic Cooperation at Defense Industry Development na isinasagawa dito mismo sa Pilipinas. Kapag nagkataon, ito na ang pinakamalaking defense spending na gagawin ng Pilipinas sa kasaysayan. Philippine Navy patuloy ang pagbabantay sa mga mangingisdang Pilipino sa karagatan ng Pilipinas. BRP Federico Martir, PC-385, in-escort ang mga mangingisdang Pilipino sa gawing Quezon Province. Ayan mga idol, tayo dinaanan ulit ng Philippine Navy mga idol. Kinukumusta tayo, saan daw tayo pupunta mga idol? Salamat po! Amerika, kinumpirma ang pagbigay ng sea drones sa Pilipinas. 4 na Ocean Aero Triton, autonomous underwater at surface vehicle ang kanilang binigay sa Armed Forces of the Philippines na nagkakahalaga ng $13 million o katumbas ng halos 780 million peso. Ang Ocean Aero Triton ay kayang tumagal
ng 30 araw o 1 buwan sa karagatan. Ibinahagi ito ng Amerika sa Pilipinas upang tapatan ang ginagawang gray zone tactic ng China. Ayon sa US Embassy sa Pilipinas, sa tulong ng mga drone, kayang i-monitor ng Pilipinas ang mga nasasakupan natin upang malaman kung merong illegal na pangingisda at banta sa freedom of navigation sa West Philippine Sea. Regarding the unmanned systems, the unmanned systems is not only surface unmanned systems but also underwater unmanned systems, and this will contribute to maritime domain awareness of not only of the Philippine Navy but also of the Armed Forces of the Philippines. So it is part of our modernization efforts, not only of the Philippine Navy but also that of the Armed Forces. Armed Forces of the Philippines kinumpirma na mas marami pang mga bagong barko ang magsasagawa ng maritime patrol sa Baho de Masinloc. Right. Admiral, may mga bago po tayong naval or maritime assets. Muli po ang Pilipinas. Madaragdagan po ba yung ipapadala po ng Philippine government na mga assets sa West Philippine Sea para po sa regular po na pagpapatrolya? Alam mo, Eva, no, Bombo Eva, yung ating mga bagong kagamitan sa Navy, lalo-lalo mga barko, pag dumating yan dito, they will undergo a work-up schedule lasting from 3 to 6 months na kung saan kasama dito ang pagsasanay, ang pagkumpleto ng supplies, ang pag-test ng lahat ng sensors, ng makinarya, etc. The moment na prepared na ito, magkakandak ito ng isang operational readiness evaluation. Yung ORE ang magsasabi na siya ay pwede na ma-deploy. Sa mga tuwid, ang mga at itong mga bagong dating ang nagkakandak pa ng mga evaluation procedures to be operational ready. The moment matapos ito, makakaasa yung ating mga kababayan, madi-deploy ito. Hindi lamang sa sa West Philippine Sea, but all over the country. Lately, parang nadagdagan tayo ng hanggang 2 o 3 warship yata at meron pang paparating from South Korea, no, Admiral? Yes, yung commission kamakailan lamang is yung OPV natin. I believe ito yung pangalawang OPV natin, offshore patrol vessel, na I would say isa sa pinakamoderno. Without going into details sa kanyang kakayanan, ito ay talagang masasabi natin na marami siyang enablers aboard ship. Yung kanyang mga sensors are maganda, modern, malalakas. Kaya ito ay magandang karagdagan sa ating pwersa naval ng ating bansa. Okay. Sir, panghuli na lamang ho siguro, may update ho tayo kasi ang sabi ho ng Department of Foreign Affairs dati, muli silang maghahain ng panibagong kaso after nga nitong namataan na movable platform dyan sa may Baho de Masinloc. Any information dito, sir, na inihatid na po sa inyo ng DFA sa Armed Forces? Sa hanay naman ng DND at ng AFP, ang trabaho natin ay mag-document at magbigay ng information sa DFA for whatever action, diplomatic action that they would like to undertake. Yung pag-file naman ng panibagong case sa Arbitral Tribunal o sa UN, UNCLOS, is through DFA, DOJ, and other government agencies na kung saan yung DND at AFP play a supporting role. Kung ano man ang kailangan nila, handa naman kami sumuporta, especially when it comes to what's happening on the ground. Laban Pinas.